ang inyong guro sa araw na ito. So bago tayo magsimula sa ating talakayan, manalangin muna tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our sins, as we forgive those who sin against us. Do not bring us to the test, but deliver us from evil. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ngayon ay umindak at bigyang buhay ang pagsayaw, mga bata, para mawala ang antok. Sundan ang video, mga bata, ha? Okay po, teacher! Samba na na na, samba la cha cha. 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 Samba, mama, banana. Oh mama, do your dance. Samba yeah, samba yeah. Everybody move your body. Papa, banana. Oh papa, put your hands up. Samba yeah, everybody move your body. Mama, banana. Oh mama, do your dance. Samba yeah, everybody move your body. Papa, banana. Oh papa, put your hands up. Samba yeah, everybody move your body. Ho ho ho. Samba na 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 yeah yeah yeah. Samba na 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 yeah yeah yeah. Samba na 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 yeah yeah yeah. Samba na 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 yeah yeah yeah. Samba na na na. Samba la cha cha. 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 Samba! Okay, makikita ko talaga sa inyo na kayo ay buhay na buhay at handa nang makinig sa ating talakayan. Ngayon, magsiupo na ang lahat at titingnan ko kung sino ang lumiban sa ating klase. So, sino nga ba ang lumiban? Pakitingnan ang inyong mga katabi. Teacher, Yes po, Leslie. si Jess po. Okay, akin mo nang itatalad. Ngayon ay magsimula na tayo. Simulan natin sa isang activity. Ang pamagat na ito ay saan ito. Basahin niyo mabuti at suriin kung anong lugar ang binanggit. Lagyan niyo ito ng numero ang bawat larawan na angkop sa bawat pangungusap. Naintindihan ba mga bata? Naintindihan po. Sa unang larawan, ano nga ba ito, Leslie? Ito po ay pangbilang siyam sa zoo po, teacher. So, nasa zoo si Wendy. Sa pangalawang larawan, ano nga ba ito? Ano po? Pangbilang 5. So, ako ay nasa parke. Bigyan ng isang bagsak si Leslie. Pangatlong larawan, ano nga ba ito? Ito po ay nasa unang bilang, teacher. Ano ang nasa pangatlong larawan? Ito po ay pangunang bilang, teacher. Ano nga ba ang nasa pangunang bilang? Palengke, teacher. So, ang nanay ko ay nasa palengke. Pang-apat na larawan, Michelle. Ano nga ba yan? Ito po ay pangbilang 10. Ano nga ba ang nasa 10? Paliparan. So, kanina ay pumunta ako sa paliparan. Magaling! Ngayon, sa sunod na larawan, ano nga ba yan? Ako po, teacher. Sige, Ella. Sa tingin ko po ay ito ay bilang 4. Pang-apat. So, pumunta ng sinima si Lord. Lord. Pagkatapos sa susunod na larawan, ano nga ba yan? Pangalawa po. Ano ang nasa pangalawang pangungusap? Ano po, si Cindy ay pumunta ay nasa cafe. Tama, magaling. Sunod, anong larawan naman yan?
Ako po, teacher. Sige, Sa tingin ko po ay ito ay bilang 8. bilang 8. So, sina Jer at Les ay pumunta ng paaralan. So, sa pangwalong larawan, ano nga ba iyan? Jane, At ito po ay pangbilang 6, teacher. ano ang pangungusap na nasa bilang 6? Ang iyong mga kaibigan ay nasa library. Tama, magaling. Isang bagsak para kay G. Sunod, sa pangsyam na larawan, ano ito, Ella? Ano po, teacher? Bilang 7. Ano nga ba ang nasa bilang 7? Pumunta ng museum si Antonio. Tumpak, magaling, isang bagsak. Sa panghuling larawan, ano nga ba iyan? Kyra, Ano, teacher? Bilang 3. ano ang nasa bilang 3? Si Sian ay nasa mall. Tama, magaling. Bigyan ng isang palakpak ang inyong sarili. Mahusay mga bata, alam nyo na talaga ang mga bawat lugar sa ating pamayanan. Ngayon, subukin naman natin kung alam nyo ba talaga ang ating bansang. Ano nga ba ang ating bansa? Pilipinas. Tama. Ngayon ay hahatiin ko kayo sa 5 grupo. Ang unang hanay ay ang unang pangkat. Ang pangalawang pangkat ay ang ikalawang hanay. Ang ikatlong pangkat ay ang ikatlong hanay. At ang ikaapat na pangkat ay ang ikaapat na hanay. At ang panglimang pangkat ay ang ikalimang hanay. Naintindihan ba mga bata? Opo. So, ano nga ba ang gagawin natin? Ang gagawin nyo ay ayusin nyo ang pinaghalo-halo mga titik upang mabasa at maintindihan ang mga kinakailangang salita. Pagkatapos ay idikit ito sa ating pisara at ang bawat pangkat pala ay may tagdadalawang lugar na kailangang buuin. Bibigyan ko kayo ng 5 minuto upang buuin ang mga salita. Naintindihan ba mga bata? Naintindihan po, teacher. Ang oras ay nagsisimula na ngayon. Okay. 5 minutes later. Ngayon, ang unang pangkat ay ang unang nakabuo ng kanilang mga salita. Unang pangkat, ano nga ba ang inyong mga nabuo? Ano, teacher? Banawi Rice Terraces at Corregidor Island. Tama! Bigyan ng 5 bagsak ang unang pangkat! Sa susunod, ang pangkat 2. Ano nga ba ang inyong mga nabuong salita? Rizal Park at Calle Crisologo Vegan. Tumpak! Bigyan ng 5 bagsak ang ikalawang pangkat! 1, 2, 3, 4, 5. Ngayon sa pangatlong pangkat, ano ang inyong mga nabuo? Magellan's Cross at Aguinaldo Shrine, teacher. Tama! Bigyan ng 5 bagsak ang pangatlong pangkat. 1, 2, 3, 4, 5. Ngayon sa pang-apat na pangkat, ano nga ba ang inyong mga salita at mga lugar? Una po ang Leyte Landing Memorial Park at pangalawa ang Intramuros. Tama! Magaling! Bigyan ng 5 bagsak ang pangkat 4. 1, 2, 3, 4, 5. Ngayon sa panghuling pangkat, ang pangkat 5. Ano nga ba ang inyong mga salita? Mactan Shrine, teacher, nakapunta na po ako dito. At ang pangalawa ay Kagsawa Ruins. Tama! Magaling! Ang group 5. Bigyan ng 5 bagsak. 1, 2, 3, 4, 5. Mahusay mga bata at inyong nabuo ang mga iba't ibang lugar sa ating Pilipinas. Mahusay ang lahat at nabuo talaga ang bawat salita sa bawat pangkat. Huwag na lang kaya tayong magtalakay kasi alam niyo na ang lahat. No! Charot lang, biro lang yon. Ngayon, susuriin ko kung alam niyo ba talaga ang bawat lugar sa Pilipinas. Bumalik muna kayo sa inyong mga upuan. Okay po. Ngayon, bumuo kayo ng isang hugis puso gamit ang inyong mga kamay kapag ang sinabi ko ay tama at isang thumbs down naman kapag ang sinabi kong mga pangungusap ay mali. Naintindihan ba? Yes, teacher.
Ngayon, sa unang bilang, ang lugar na ito ay tinatawag na Magellan's Cross. Heart, heart, heart. Tama, bigyan ng isang palakpak ang inyong mga sarili. Pangalawa, ang bulkan na makikita sa likod na ay ang bulkang Mayon. Heart, heart, heart. Tama, isang bagsak na naman. Pangatlo, ang Banawi Rice Terraces ay matatagpuan sa Manila. Boo! Tama! Magaling! Ngayon, sa pang-apat, ang lugar na ito ay tinatawag na Rizal Park o Luneta Park. Heart, heart, heart. Tama, isang bagsak na naman. Ngayon, sa huling bilang, makikita natin si Dr. Jose Rizal na nakatayo sa gitna. Si Dr. Boo! Tama! Isang bagsak! Napakahusay niyo, class! Dahil dyan, mayroon kayong isang Aling Dunisha Club. Alam niyo ba yon? Hindi po. So, sundan niyo ako ha. Dahil dyan, mayroon kayong isang Aling Dunisha Club. Alam niyo ba yon, class? Hindi po. So, ganito yon. Sundan niyo ha. Yes po. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Very good, very good, very good. Tayo namang lahat. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Very good, very good, very good. Ang lahat pala ng ating sinasagutan ay ginawa ay may kaugnayan sa ating tatalakayin ngayon. Ito ang makasaysayang lugar sa ating bansa. Ang bansa natin ay Pilipinas. Tama! Ngayon, ano nga ba ang makasaysayang lugar? Pakibasa, Kyra! Ang makasaysayang lugar at isang mahalagang lugar na nagpapakita sa mga mahalagang pangyayari sa kasaysayan at ito rin ay nagpapakita sa mga natural na tanawin na umaakit sa pinakamagandang tanawin sa ating bansa. Ngayon, narito naman ang mga makasaysayang lugar sa ating bansa. Una na riyan ay ang Banawi Rice Terraces. Pakibasa, Leslie? Ang Banawi Rice Terraces ay isang national cultural treasure ng Pilipinas at itinuri na 8 natural wonder of the world ng maraming Pilipino. Ang tanawin ay kahanga-hanga, marilag at kagila. Ang Banawi Rice Terraces ay natatagpuan sa kabundukan ng Ifugao at inukit doon mga 2,000 taon na ang makalipas ng mga ninuno ng kasalukuyang Pilipinas. Saan nga ba matatagpuan ang Banawi Rice Terraces? Sa Banawi, Ifugao. Tama! Ngayon, dadako naman tayo sa pangalawang lugar. Ano nga ba ito? Rizal Park. Tama! Pakibasa, Michelle! Rizal Park. Dito naganap ang pagpatay sa makabayang Pilipino na si Jose Rizal noong December 30, 1696. Ito rin ang nagpasiklab ng Philippine Revolution laban sa mga mananakop na taga-Espanya noong 1896. Ang parke ay opisyal na pinangalanan sa kanyang karangalan at ang monumento na naglalagay ng kanyang mga labi at nagsisilbing nagpapakita sa kahalagahan ng parke. Pangatlo, ang Calle Crisostomo Vegan. Pakibasa, Jean? Ang kalye ay bahagi ng nakamamanghang heritage village ng Vigan, isang UNESCO World Heritage Site. Ang mga gusali sa Crisostomo ay partikular na nagpapakita ng pinaghalong katutubong Pilipino at kolonyal na konstruksyon sa Europa. Pang-apat ay ang Magellan's Cross. saan nga ba yan? Cebu City. Pakibasa? Rochi. Ang Magellan's Cross ay mayroong pinakamalaking bahagi ng kasaysayan ng Cebu. Ito ay pinaniniwala ang isang krus na Kristiyano na itinayo ng mga manlalayag ng Portuguese at Espanyol na pinamumunuan ni Ferdinand Magellan. Ito ay itinatayo sa kanilang pagdating sa Cebu noong Marso 15, 1521. Ang araw na iyon ay minarkahan din ang pagsilang ng Kristyanismo sa lupain.
Ngayon, dadako naman tayo sa pang-apat na larawan. Pang-lima pala. Ang Corregidor Island ng Manila Bay. Ito ay isang pambansang dambana na ginugunita ang labanan doon ng mga pwersa ng US at Filipino laban sa napakamaraming bilang ng mga Hapon noong ikalawang digmaang pandaigdig. Ngayon ay ang ika-6 na larawan, ang Leyte Landing Memorial Park sa Palo, Leyte. Pakibasa, Ella. Inalis ang pagdiriwang ng isang makabuluhang kaganapan sa kasaysayan ang A-Day Landing noong October 1944, kung saan tinupad ni Douglas MacArthur kasama ang kanyang entourage ang kanyang pangakong pagbalik at tulungan ang Pilipinas na maibalik ang kalayaan nito mula sa mga Hapon. Saan nga ba yan matatagpuan? Palo, Leyte. Ngayon, sa pang-pitong larawan, ano nga ba ito? Intramuros po. Saan nga ba matatagpuan ang Intramuros? Manila. Tama. Pakibasa naman, Alaisa. Intramuros. Ang mga pader ng Intramuros na itinayo noong 1571 ay idinisenyo upang magsilbing isang hindi masisira na kuta para sa mga opisyal ng gobyerno ng Espanya at kanilang mga pamilya laban sa mga dayuhang mananakop. Ngayon, nasa pang-8 larawan na tayo at ito ang Kagsawa Ruins. Kagsawa Ruins na matatagpuan sa Daraga, Albay. tama. Ngayon, sino ang makababasa? Ako po. Leslie. Ang guho ay ang natirang tore at ilang bato ng simbahang Kagsawa na natabunan ng lava nang pumutok ang bulkang Mayon noong February 1, 1814. Ang guhong Kagsawa ay mula sa simbahang ipinatayo ng mga Fransiskano sa pangunguna ni Fray Francisco Blanco noong 1724 at ginagamitan ng mga kurales. Simbolo ito ngayon sa mga panganib ng pamumuhay malapit sa bulkang Mayon. Tama. Ngayon, sa pang-9 na larawan, ito ang Mactan Shrine sa Lapu-Lapu. So, ang labanan sa Mactan ay isang matinding sagupaan na naganap sa Pilipinas noong 27 ng Abril 1521. Ang mga mandirigma ni Lapu-Lapu, isa sa mga dato ng Mactan, ay nagtagumpay at natalo ang isang pwersang Espanyol na lumalaban para kay Raha Humabon ng Cebu sa ilalim ng pamumuno ng Portuguese na explorer na si Ferdinand Magellan na napatay sa labanan. Saan nga ba makikita ang Mactan Shrine? Lapu-Lapu, Cebu. Ngayon, nasa pang-huling larawan na tayo at ito ang Aguinaldo Shrine. saan nga ba yan makikita? Kawit, Cavite. Pakibasa Pakibasa. Pakibasa Honey. Aguinaldo Shrine. Ang dambanang Aguinaldo ay isang pabansang dambana ng Republika ng Pilipinas na tumutukoy sa bahay ni Emilio Aguinaldo sa Kawit, Cavite. Sa balkonahe ng bahay ni inihayag ni General Aguinaldo ang kalayaan ng Pilipinas noong 12 Hunyo 1898. Kaninong bahay nga ba yan? Sa dating Pangulong Emilio Aguinaldo. Saan yan na matatagpuan? Kawit, Cavite po. Tama! Mahusay, magaling! Bukod sa mga makasaysayang lugar na matatagpuan sa ating bansa, atin naman tingnan ang gana ng kabuuan ng ating bansang Pilipinas. Panoorin natin ang video na ito, mga bata ha, at makinig ng mabuti. Opo. Philippines is an archipelagic country in Southeast Asia.
It is situated in the Western Pacific Ocean and consists of around 7,641 islands that are broadly categorized under three main geographical divisions from north to south: Luzon, Visayas, and Mindanao. The country boasts of rich natural beauty in its many spectacular beaches, sunny weather, and rich biodiversity. More than that, the Philippines' unique and complex culture, as exemplified by its people, cuisine, and lifestyle, attracts many people to visit the country. In the house with the party's out. First choice, first love, if you ask the crowd. Come on, shout it out. Everybody's gonna dance to this. I see the whole world party in the Philippines. Now with Angelique, Quinto Bueno on the TV screen. This is like a samba. From me to Manila with the hitting and drum set. So shake it up and dance it like no more drama. And check the villages, Philippines, know what I got. The world keeps solving, but we ain't walking. We keep on dancing, that's how we rock it. 7,107 islands of DDC, pieces of heaven. Piliin mo ang Pilipinas, kapulo ang kwintas ng perlas. Piliin mo, yakapin mo, kayamanan niyang likas. Piliin mo ang Pilipinas. Ngayon, may gagawin na naman tayo. Ang hulaan mo. Panuto. Itugma ang nasa hanay A na mga nakasaluwet o nakaanino na mga larawan at itugma ito sa hanay B na kanilang mga pangalan. Naintindihan ba? Opo, teacher. A few minutes later. Ang gawa. Ngayon, sasagutan na natin ang ating gawain. Sa unang bilang, ano nga ba iyan? Kyra. Aguinaldo Shrine. Tama, magaling. Bigyan ng 2 bagsak si Kyra. Sa ikalawang bilang, ano naman ito? Leslie. Leyte Landing Park po, teacher. Tama, bigyan ng 2 bagsak si Leslie. 1, 2. Ngayon, sa pangatlong bilang, ano naman yan? Ella. Mactan Shrine. Tama, magaling. 2 bagsak ulit para kay Ella. 1, 2. Ngayon, sa pang-apat na bilang, ano naman yan? Janine. Kagsawa Shrine po. Tama, magaling ka, Janine. May 2 bagsak ka. Sa 2. Sa panglimang larawan, ano naman yan? Aubrey. Calle Crisologo Bigan.
Tama, magaling. 2 bagsak para kay Aubrey. Sa 2. Ngayon, sa pang-anim na larawan, ano nga ba iyan? Ace. Magellan's Cross. Tama, bigyan ng 2 bagsak si Ace. 1, 2. Ngayon, sa pang-7 larawan, ano nga ba ito? Amy. Corregidor Island. Tama, bigyan ng 2 bagsak. 1, 2. Sa susunod na bilang, ano nga ba iyan, Christian? Intramuros. Tama, magaling. Ano nga ba iyan sa pang-9 na bilang, Leslie? Banawe Rice Terraces. Tama, ngayon nasa panghuling bilang na tayo. Thea, ano nga ba yan? Rizal Park po. Tama, magaling, magaling. Mga mahuhusay talaga itong aking mga mag-aaral at nakinig ng mabuti sa ating talakayan kanina. Ngayon, kumuha kayo ng isang buong papel at tayo ay may pagsusulit. Naintindihan ba? Yes po. Ngayon, Leslie, basahin mo kung ano ang panuto sa unang pagsusulit. Panuto, piliin sa loob ng kahon kung saan matatagpuan ang bawat makasaysayang lugar sa Pilipinas. Isulat sapat lang ang iyong sagot. Ngayon, Kyra, ano naman ang nasa panuto ng ikalawang pagsusulit? Tama o mali? Isulat sapat lang ang T kung ito ay tama. At kung mali, sa lungguhitan ng mali at isulat sapat lang ang tamang sagot. Naintindihan ba ang mga panuto, mga bata? Opo. Ngayon, simulan nyo na ang pagsagot. Meron lamang kayong 10 minuto upang sagutan iyan. Pagkatapos ay ating sasagutan. Opo. 10 minutes later. Minutes later. Tapos na ba ang lahat? Si Kyra po, hindi pa. Pakibilisan, Kyra. Dahil ubos na ang 10 minutes. Ito na po. Tapos na? Apa! Ngayon, itaas ang inyong mga papel kung talaga bang meron na kayong mga sagot. Pakilipat at paki-exchange ng inyong mga papel sa inyong mga katabi. Exchange? Okay na. Pakilagyan ng iniwasto ni Leslie. Tama. Ngayon, sino ang gustong sumagot sa unang bilang? Si Kyra. Kyra, basahin. Aguinaldo Shrine. Sagot, Kawit, Cavite. Tama. I-check nyo ang mga papel ng inyong kaklase, ha? Mali po si Michelle. Si Michelle talaga hindi nakinig. Ngayon, sa pangalawang bilang, Leslie. Banawe Rice Terraces. Ang sagot, Banawe Ifugao. Tama. Ngayon, sa pangatlong bilang, Magellan's Cross po. saan matatagpuan? Cebu City. Tama. Sa susunod na bilang, ano yan? Corregidor Island. Saan nga ba matatagpuan? Manila Bay. Tama. Ngayon, sa panglimang bilang, ano nga ba yan? Jean. Leyte Landing Park. Saan matatagpuan? Palo, Leyte. Tama. Ngayon, sa pang-anim na bilang, Maureen. Carle Crisologo Vigan. Saan matatagpuan? Vigan Ilocos Sur. Tama. Ngayon, Juliana, sa ipang-pitong bilang. Intramuros. Manila. Tama. Ngayon, sa pang-walong bilang, Juliana. Ngayon, sa pang-walong bilang, ano naman ito? Tugsawan Ruins po. Saan naman yan matatagpuan? Daraga Albay. At sino ang gustong sumagot sa pang-siyam? Ako po. Hana. Mactan Shrine. Saan matatagpuan? Lapu-Lapu, Cebu. Tama, magaling. Sa pang-sampo, sino ang gustong sumagot? Me, teacher.
Set! Rizal Park ay matatagpuan sa Ermita, Manila. Tama, magaling, mahusay talaga ang aking mga mag-aaral. Ngayon, sa pangalawang parte naman tayo ng pagsusulit. Sino ang gustong unang bumasa? Me, teacher. Leslie! Sa Magellan's Cross, tinupad ni Douglas MacArthur kasama ang kanyang entourage ang kanyang pangakong babalik at tutulungan ang Pilipinas na maibalik ang kalayaan nito mula sa mga Hapon. Tama ba yan o mali? Mali po! Bakit? Dahil hindi po ito sa Magellan's Cross, kundi ito po ay sa Leyte Memorial Landing Park. Tama! Ngayon, sa pangalawang bilang, ano naman ito? Kairang! Ang Dambanang Aguinaldo ay isang pambansang dambana ng Republika ng Pilipinas na tumutukoy sa bahay ni Emilio Aguinaldo sa Kawit, Cavite. Ito ay tama! Tama! Mahusay! Ngayon, sa pangatlong bilang, ano naman ito? I may. Sa Daragaan Bay, matatagpuan ang Gagsawa Ruins. Tama po, teacher. Tama ba talaga? Opo. Very good. Ngayon, sa pang-apat na bilang, sino gustong bumasa? Ako po. Zian. Ang Intramuros ay mayroong pinakamalaking bahagi ng kasaysayan ng Cebu. Intramuros nga ba? Mali po. Ito po ay Magellan's Cross. Tama, sa Magellan's Cross. Ngayon, sa panglimang bilang, I me. Sa Rizal Park, naganap ang pagpatay sa makabayang Pilipino na si Jose Rizal noong Disyembre 13, 1696. Sa Rizal Park nga ba? Tama po. Tama. Ngayon, sa pang-anim na bilang, Babel. Ang mga gusali sa Intramuros ay partikular na napapakita ng pinaghalong katutubong Pilipino at kolonyal na konstruksyon sa Europa. Mali po. Bakit mali, Mabel? Dahil hindi po ito sa Intramuros, kundi ito po ay naganap sa Calle Crisologo, Vigan. Tama. Ngayon, anong bilang na nga ba tayo? Ito po. Sige nga, sinong gustong bumasa? Bianca. Ang Banawi Rice Terraces ay matatagpuan sa kabundukan ng Ifugao at tinukit doon ng mga 2,000 taon na ang nakalipas ng mga ninuno ng kasalukuyang Pilipinas. Tama! Tama. Ngayon, sa pangwalong bilang, Cristia. Ang Corridor Island ay tinayo sa kanilang pagdating sa Cebu noong Marso 15, 1521. Ang araw na iyon ay minakahan din ang pagsilang ng Kristiyano sa lupain. Ito po ay mali dahil ito po ay sa Magellan's Cross. Tama, sa Magellan's Cross. Ngayon, sa pangsyam, Julia. Ang guho ay ang natirang tore at ilang bato ng simbahang Kagsawa na natabunan ng lava nang pumutok ang Bulkang Mayon noong February 1, 1814. Ano ang sagot niyan? Ano po? Tama. Tama. Sa pang-sampu, Karil. Matatagpuan ang Rizal Park sa Ermita, Manila. Tama. Tama, mahusay talaga ang aking mga mag-aaral. Ngayon, pakisauli ang mga papel ng inyong mga kaklase. At sino sa inyo ang nakakuha ng 12 hanggang 20? Mimi! Ako po! Ako! Magaling lahat ang aking mga mag-aaral ngayon ha. Ngayon, sa inyong takdang aralin naman, ay pumili kayo ng isang lugar na natalakay natin kanina na nais mong puntahan balang araw. Iguhit ito sa isang short bond paper at kulayan pagkatapos. Ilagay sa likod ng bahagi ng short bond paper ang rason kung bakit iyan ang mapili mong puntahan. Narito ang pamantayan sa paggawa. Una, ay sinunod ang direksyon. Pangalawa, ginamit ang pagkamalikhain. Pangatlo, ipinakita ang malinis at maayos na gawain. At ang panghuli, ikaapat, makatwiran ang dahilan sa pagpili ng lugar. Naintindihan ba, mga bata, para sa inyong takdang aralin?
Opo. So, maraming salamat sa pakikinig at partisipasyon mga bata. Sana ay marami kayong naintindihan sa araw na ito. Paalam! Paalam po.